Ako nga pala muna mga kakulit ang magbo-voice over ngayon sapagkat si Kenzo nga ay may pasok. At ngayon nga ay hindi ko alam kung paano ko itotono ang aking voice over dito sapagkat ito pa nga lamang ang ikatlong beses na magbo-voice over ako. Kaya naman hindi ko alam kung ano magiging resulta ng aking voice over na ito. Kaya naman isang napakagandang araw sa inyong lahat mga kakulit. Ngayong araw nga pala na ito ay papakita ko sa inyo kung anong kaganapan dito sa ating munting bahay kubo. Maagap na tinanghali nga pala kami na pumunta kami dito sa ating munting bahay kubo. At ngayong araw nga na ito mga kakulit kaya kami pumunta dito ay patatabasan ko nga ang paligid ng ating munting bahay kubo. Dahil pababakuran na nga ito ni Kenzo kaya naman bago nga ito bakuran ay palilinisan ko muna para naman kapag binakuran na nga ito ay napakalinis na. Sapagkat kapag natapos na nga itong bakuran mga kakulit ay gusto nga ni Kenzo ay tataniman namin ito ng mga gulay-gulay. At kung makikita nyo nga mga kakulit ay may mga ilang puno na itinanim dito na kangkong at ilang puno nga ng kamote. At kung makikita nyo nga ay sumisibol na at ito nga ay sinusubukan lamang muna namin. Napakaganda nga ba ang magtanim ng mga gulay dito. Bali sa mga oras nga pala na ito dahil bumili nga ako ng bagong walis kaya naman inayos ko nga muna ang tali nito. At syempre para luwalisan ko na rin ang ating harapan ng munting bahay kubo para naman kahit papano ay luminis nga ang paligid nito. Dahil nung nakaraan nga na ako ay nagawa ng kisame nitong munting bahay kubo ay hindi pa nga nalilinis yung mga pinaggamitan ko dito. At dahil marami nga din sa inyo mga kakulitan nagsasabi na magtanim nga daw kami ng mga gulay-gulay dito. Kaya naman kapag natapos nga itong pabakuran ni Kenzo ay tataniman din namin agad dito ng mga gulay-gulay. Syempre napakalaking bagay din nga ng ganun mga kakulit kasi hindi na nga kami bibili kung sakali mang makakapagtanim kami dito. Bukod na nga sa hindi kami bibili ay masustansya pa at sariwang-sariwa pa. Dahil hindi nga kami nakapagbaon ng aming mga kakainin dito kaya naman bumili nga muna kami ni Kenzo ng aming mga lulutuin dito. At ito nga pala mga kakulit ang aming iuulam ngayong aming tanghalian. Yung mga ganito kasing klase ng pagkain mga kakulit ay napakasarap talaga lalo na sa ganitong klase ng lugar. Yung tipong napakatahimik, napakaliwalas at sariwa ang hangin, napakasarap talagang tumambay sa ganitong klase ng lugar. Tapos may mga ganitong klase ng pagkain, o diba, napakasarap na. Yung tipong pag meron ka nito ay hindi mo na kailangan pa ng iba. Bali nagluto nga lang din pala ng ginisang pechay itong aking asawa. At syempre para mas sumarap pa ang ating ginisang pechay ay lalagyan niya ito ng mga pinritong isda o diba? At ito nga pala mga kakulit ang ikalimang beses na dito nga kami magtatanghalian sa ating munting bahay kubo. Hindi ko nga rin alam mga kakulit na kapag dito nga kami kumakain ay napaparami talaga ang aming kinakain. At kahit anong ang klase ang aming lutuin dito ay talaga namang napakasarap kumain. Siguro dahil na rin mga kakulit sa napakaliwalas nga at napakatahimik ng lugar na ito. Kaya naman pag araw nga ng Sabado at Linggo ay dito nga kami nagtatambay sa ating munting bahay kubo. Yung tipo mga kakulit na kapag nai-stress ka na nga ay kapag nandito ka ay nawawala lahat ng iniisip mo, 'di ba? Ikaw na lang yung iniisip ko. Chararat! At nang matapos nga kaming kumain mga kakulit ay inayos ko naman itong aming pintuan para lagyan nga ng panibagong padlock. Kaso nga lamang sa aking paglalagay ng padlock ay hindi ko napansin na ito pala ay baliktad. Tingnan nyo naman mga kakulit. Ang galing ni Papa magkabit oh. Paano kaya ito mapapadlock? Oh. Baliktad. Baliktad. At dahil mali nga yung aking pagkakakabit, kaya naman inayos ko nga ulit ito. Ganun naman talaga mga kakulit ang buhay, hindi perpekto, minsan nagkakamali talaga. Okay na mga kakulit. Hindi na siya baliktad kasi kanina baliktad eh. Kaso medyo tabingi siya ng kaunti. Oh. Magaling talagang karpentero si Papa. Oh. Yeah. Yun. Cutter. Diba? Yung bet natin na 200, ito ang kinalabasan. 3,220. O diba? Ganun lang kadaling maglaro at manalo dito kay PH MOBA. So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano manalo at kung paano maglaro dito sa bagong laro ngayon na PH MOBA. Siyempre, ang una mo munang gagawin na i-download mo ang link na nasa comment section and then mag-register. At sa pag-register naman, type mo lang yung username, password, and then i-confirm mo lang yung password. And siyempre, ang larong ito ay bawal sa bata kundi para sa matanda lamang. At ang itataya mo lang dito ay yung kaya mo lang mawala. So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano maglaro dito sa Super Ace. At dito sa Super Ace ay napakadali lang maglaro. So ngayon, susubukan ko muna na mag-bet ng 200. Okay, ayan. Uy, tatlong scatter agad tayo. Okay. Uy. 310 spin agad. Uy, 20. 160. 260. Okay. 120. Uy, 240. Plus 160 pa. Uy, 660. Malaki yun ha. 160. Uy, 320. 300. 500. 200. Hala. Yung bet natin na 200, 3,000 na. 80.
Uy, scatter pa oh. 20. Scatter. Diba? Yung bet natin na 200, ito ang kinalabasan. 3,220. O, diba? Ganun lang kadaling maglaro at manalo dito kay PH MOBA. Kaya kung nais mong manalo at maglaro, nasa comment section ang link. Mag-download at mag-register ka na. Sa bawat magre-register at magde-deposit, screenshot nyo lang at send nyo sa comment section kasama ang Gcash number nyo at mamimili ako ng bibigyan ko ng pabonus.